Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rodel Palilio, shoutout kay Robert Tolentino. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Well, sabi mo, since you dare to do it, ay Aaron ang sasamahan ka hanggang dulo. Moyang, oo, magdaos ng isang malaking piging para salubungin ang mga kapatid. Kasabay nito, sabihin sa mga taong nasa takdang lugar na magdiwang kasama ang mga tao. Oo, umorder si Moyang at mabilis na tumakbo sa labas ng bahay ng Panginoon ng lungsod. Tapos na ang play, paano na? Nakangiting tanong ng babaeng naka-white sa katulong. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Hindi napigilan ng katulong ang tumawa. Sa totoo lang, pagkatapos ng tagumpay sa maghapon, iniisip ko talaga kung paano linisin ng Aaron ang kalat. Kung tutusin, maraming tropa ang mahuhulog sa lungsod. Kung ito ay isang unilateral na madugong pagsupil, natatakot ako na ang isang maliit na grupo ng mga puwersa ay patuloy na tumaas. Ngunit kung hindi mo papatayin ang Aaron, babagsak muli ang populasyon. Ang susi ay natatakot ako na kunin ko ito sa aking bibig, ngunit itatapon ko ito. Ang pinakakahangahangang bagay ay ang mga executive at eksperto na ito. Kung ikukumpara sa mga sundalo, sila ang tunay na malaking problema, ngunit ang paglipat ng Aaron, mapait na ngumiti ang katulong, kung ako sa kanila, kahit papaano ay makumbinsi ako sa Aaron. What a fucking sentence, self-proving value. Tumango ang babaeng nakaputi, oo, tumpak talaga ang anggulo ng pagsusuri ng Aaron, at nakakatuwang mag-ipon ng moral sa ganitong paraan. Naiisip mo ba na ang mga lalaking ito na may mataas na moral ay natalo lang sa mga general noon? Ngumiti ang katulong at sinabing, hindi ko alam. Akala ko nanalo lang sila sa digmaan. Ang sabi ng babae sa white, man, living is one breath. Aaron will breathe. Then she sighed slightly, oras na din para pumunta tayo sa stage. Tumango ang katulong, sinundan ang babaeng nakaputi at dahan-daang naglakad patungo sa Aaron. Si Hangluan ay nasa pangkalahatang kalakaran din, at sa wakas ay kumaway para pamunuan ang isang malaking grupo ng mga tao sa Demon Cloud Ghost City upang sumugod. Umuungol. Ang apat na dragon ay umungal at lumakad patungo sa Aaron. Pagtingin sa tatlong partido, ipinakita rin ni Aaron ang isang mahinang ngiti sa kanyang mukha at nagmamadaling binati siya. Salamat sa tulong mo sa digmaang ito. Ngumiti si Aaron. Sino bang nagsabing wala siyang pakialam sa amin at hinayaan kaming mag-dissolve mag-isa? Hoy, Aaron, ngayon alam mo na ang silbi namin. Bulong ni Hong Luan at nanunokso gamit ang isang kilay. Si Aaron ay hindi nagalit, ngumiti at walang magawa. Gayunpaman, dapat aminin na sa pagkakataong ito, ang mga thug na ito sa Magic Cloud Ghost City ay may mahalagang papel. Kung hindi nila binuksan ang gate sa oras, ang labanan ay hindi kailanman bumagsak sa Aaron. Nga pala, ito ay ibinaling ni Aaron ang kanyang mga mata sa babaeng nakaputi. Sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi pa rin naiisip ni Aaron kung sino itong mga white-clad expert at white-clad na babae. Iniisip niya na walang tutulong sa kanya sa lupain ng demonyo. Hindi nagsalita ang babaeng nakaputi, ngunit bahagyang umiling ang mga katulong sa malapit. Nagtinginan si Aaron at ang iba pa na may kain na hinala. Ayaw nilang ibunyag ang kanilang pagkakakilanlan noon. Bakit hindi nila sabihin ngayon? Miscellaneous, minsan ka nang nagpasalamat sa akin, kaya hindi mo ba kami tinitingnan? Sinira ng apat na dragon ang kapaligirang ito sa oras. Kasabay nito, nakuha din nito ang atensyon ng Aaron sa kanilang apat na dragon. Dahil ang babaeng nakaputi ay tumangging sabihin, Aaron ay mahirap magtanong muli. Ang iba ay dumating upang tumulong pa rin. Kung walang mali siya, dapat igalang. Kung hindi mo sinabi sa akin, nakalimutan ko.
Paano kayong apat na lalaki na lumitaw dito? Nagdala rin sila ng isang batch ng. Napatingin si Aaron sa grupo ng mga dragon sa langit. Good guy, nakakabilib talaga na makita ang dragon na lumilipad sa buong kalangitan. Nako, inutusan mo kaming sumunod sa malayo sa lahat ng oras. Bawal kang sumulpot nang wala ang utos mo. Sabihin mo sa sarili mo, tinawag mo ba kami minsan bago at pagkatapos mong lumabas ng Xianling Island, sa lupain ng Diablo, hayaan mo na, kami ay halos makalimutan mo. Gayunpaman, kung hindi mo kami tatawagan, wala kaming gagawin, naglaan kami ng oras upang bumalik sa dating lugar upang tingnan, siya nga pala, bumalik kami sa dating lumang angkan, sa hindi inaasahang pagkakataon, nakita namin maraming tao pagkatapos ng isang round, mamaya, nakita ka naming nasa panganib, kaya sumama kami sa mga kapatid namin, 4 na dragon, tapusin mo ang aking mga salita, at tumingin sa Aaron na may papuri sa iyong mga mata, nakangiting pipi si Aaron, sa totoo lang, nakalimutan na niya ang lahat tungkol sa 4 na dragon, ngunit hindi niya inaasahan na tinulungan siya ng mga ito sa kritikal na sandali na ito, tumango-tango, magpapasalamat na sana siya. Ngunit ang isa sa 4 na dragon ay biglang lumapit sa tainga ni Aaron, huwag kang magmadaling magpasalamat, hindi ito para sa wala, may gustong makakita sa iyo. Storytelling channel sa YouTube. Gusto mo ba akong makita? Bahagyang kumunot ang noo ni Aaron at nagtaka, sino? Hindi ba nandito ang 4 na dragon? Pati ang kanyang dragon tribe, hindi ba lahat sila ay lumilipad sa langit? Ano pa ba ito? Kulang ba ito? Wala sa eksena ang isang misteryosong lalaki. Kung hindi, maghintay hanggang matapos ang handaan. Medyo nag-isip si Aaron. Huwag mong sabihing malaki ang naitulong niya ngayon. Kahit na ibinoka nila ang kanilang bibig sa mga ordinaryong oras, hindi kailanman tatanggi ang Aaron, okay. Kung hindi dahil sa katotohanan na ang bagay sa kasalukuyan ay talagang nalalapit, Aaron, ay talagang gustong makipagkita sa kanya ngayon. Na-curious din siya kung anong uri ng misteryosong tao ang gustong makita ang kanyang sarili. Umiling siya nang walang magawa. Hindi ko alam kung anong araw siya nataman ngayon. Una, mayroong isang alo ng mga mahiwagang eksperto sa puti na ayaw ibunyag ang kanilang mga pangalan. Ngayon, 4 na dragon ang nagdala ng tinatawag na misteryosong tao. Kahit ang hukbo ng hangluan ay talagang isang tao na hindi akalain ng Aaron na lilito. At halos sa oras na ito, ang lungsod ay biglang sumabog sa mga paputok at putok ng baril. Marahan na ngumiti si Ivory, 3,000, mukhang handa na si Moyang. Huwag kang magtsismisan, lahat ay pagod at pagod. Kumain ka na ng maaga. Tumanggaw si Aaron at sinabi sa karamihan, pakiusap, lahat. Pagkaraang makitang tumatango ang mga tao, tumingin si Aaron sa mga sundalo at ehekutibo at mga dalubhasa, mga ginoo at mga ginoo, naghanda si Han ng isang piging sa labas ng bahay ng Panginoon ng lungsod at naghanda ng kaunting alak at mga gulay. Magsikap tayo buong araw, hindi lamang para mabusog, ang tiyan, ngunit din upang hilingin ang kasiyahan ng maaga. Walang klase ang banquet ni Aaron. Pwede kang umupo kung gusto mo. Isa lang naman ang requirement lahat ay masaya. Sa mga hindi sumama sa amin, isasara ko ang East Gate sa hating gabi, kaya bilisin mo. 3,000 tao ang nagwagayway ng kanilang mga kamay at nanguna sa labas ng lungsod. Umuungol, naghiyawan at natuwa ang mga sundalo at nangungunang executive. Sa likod ng Aaron, ngumiti din ang babaeng nakaputi at hangluan at sumunod sa Aaron. Nang lumabas ang party sa City Hall, bagamat maraming guho sa lungsod dahil sa digmaan, hindi nila kinaya ang sigasig ng mga tao. Pagtingin sa unahan, ito ay halos maligaya, na may mga mesa at upuan at mga taong nakaupo kung saan-saan. Haha, akala ko kung sino ang umatake sa atin at dapat mahulog sa syudad. Matagal na pala itong Heavenly Godman natin. Haha, no wonder civilian tayo. Talagang hindi halo-halo ang reflection na ito. Kung hindi, dapat tayo isipin mo ito mula sa simula ng labanan. Sino ang nagsabing hindi? Sa ibang pananaw, dapat tayong maging maunlad at makapangyarihan. Sino pa ang may lakas ng loob at kakayahang umatake maliban sa Diyos at sa tao? Ang tao ng Diyos ay karapat-dapat na maging isang tao ng Diyos. Unang sirain ang Demon Cloud Ghost City, at ngayon ay bawiin ito. Dapat tayong mahulog sa lungsod. Baka, ito ay isang tunay na baka. You should have known that it was the divine man who ruled US. Nakatulong na ako sa kitchen knife ko. Shit,
Tama na. Nakita ko na ang Zuyanshua na iyon na sobrang malungkot. Para siyang asong matangkad araw-araw. Kung tutuusin, hindi siya ibon. Oo, nakakadiri talaga ang apo. Pero hindi bale. Anyway, susunod tayo sa mga Diyos at lalaki sa hinaharap. Haha, maaasahan ang kinabukasan. Nang makita ng isang grupo ng mga tao ang Aaron na dumaan, sumigaw sila kung saan-saan, at ang kanilang mga salita ay puno ng pagmamalaki at pananabik. Pinaghihinalaan sila ng pambabula, ngunit halata rin na ang mga Zuyanshua ay kumukuha ng prinsipyo ng paglamig ng tsaa, na talagang normal. Siyempre, para magkaroon ng ganitong sitwasyon, natural na inutusan ng Aaron si Moyang na magsagawa ng panlabas na publisidad. Kunin ang Aaron bilang pangunahing gimmick. Ang paggamit ng pangalan ng Diyos at ng tao na dati nang pinapahalagahan ni Zuyanshua ay maaaring magpapahintulot sa mga tao na tanggapin ang pagbabago ng pagmamayari ng lungsod ng lubos at mapahusay ang kanilang kumpiyansa na magpaalam sa nakaraan. Kaya inaasahan ng Aaron ang sitwasyong ito. May maliit na plataporma sa itaas ng gitna ng buong piging. Bagamat ang mga mesa at upuan sa entablado ay walang pinagkaiba sa iba, ang kaibahan ay halos 1 metro ang taas ng plataporma at may mga telang kurtinang nakasabit. Sa pag-upo dito, kitang-kita na hindi mo lang makikita ang buong madla mula sa malayo, ngunit gumuhit din ng mga kurtina upang bumuo ng iyong sariling eleganteng upuan. Karapat-dapat itong ayusin ni Moyang. Malalim niyang naiintindihan ang iniisip ni Aaron. Siya ay low-key at praktikal. Sa sandaling dumating si Aaron at iba pa sa entablado, lahat ng mga tao sa eksena ay tumayo sa oras na ito. Itinaas nila ang kanilang mga mata sa Aaron at hinintay ang kanyang talumpati. Kapag ang bagong hari ay umakyat sa trono, ang pamamaraang ito ay malinaw na hindi maiiwasan. Aaron had no choice but to smile bitterly and had to get up. You don't have to look at me like this. Wala akong masabi. I just hope you can eat, drink and have a good time. Nang hindi nila inaasahan, biglang may naalala si Aaron at muling tumayo. Oh, siya, oras na para bumagsak si Huanzin, at bakante ang posisyon ng pamamahala. Kung may handang lumahok sa pamamahala ng Taglagas, maaari kang mag-apply bukas. Ang mga bakanteng ito na dapat mahulog sa lungsod, ipinangako ni G. Han, ay dapat na isang seryosong paraan ng promosyon, at hindi kailanman kukuha ng anumang nepotismo. Sa sandaling bumagsak ang boses, nabigla ako na ang bagong Panginoon ng lungsod ay hindi gumawa ng ilang mga salita ng mahusay na talento at diskarte nang siya ay maupo. Pinakiusapan lang niya ang isang grupo ng mga tao na kumain at uminom ng maayos. Biglang sumilay ang masayang ngiti sa kanyang mukha. Sa malawak na mundong ito, ang mga tao, mga demonyo at maging ang mga multo ay natatakot na walang pag-asa, na direktang dudurog sa kumpiyansa ng anumang lahi, ngunit sa kabaligtaran, ito ay ganap na naiiba. Makapangyarihan ang Diyos na tao. Makapangyarihan ang Diyos na tao. Hindi ko alam kung sino ang sumigaw ng 2 beses. Sa sumunod na segundo, sa paligid ng entablado, ang mga hiyawan ay tumaas ng pangkat-pangkat, at ilang sandali, ang malakas na tinig ay umalangaw-ngaw sa buong lungsod. Bahagyang iwinagayway ni Aaron ang kanyang kamay. Matapos tumahimik ang mga manunood, ngumiti si Aaron at sinabing, huwag kang sumigaw. Gusto mo bang isigaw mo ang buong lakas mo at pagkatapos ay kainin mo ako kawawa? Nang bumagsak ang mga salita, nagkaroon ng tawanan sa ilalim ng entablado, at ang kapaligiran ay lumipat patungo sa isang medyo nakaka-relax na yugto sa loob ng ilang sandali. Kumain ka na. Sinabihan siya ng Aaron na bumalik sa Diyos at hayaang maupo ang lahat ng sumunod sa kanya. Halimbawa, ang young master na si Yu, Hong Luan at mga babaeng nakaputi ay nahahati sa mga protocol seat, habang ang mga pinagkakatiwalaang kinatawan ng Aaron, tulad ng Pangolin, Zia Wei at Liu Fang, ay magkakasunod na nakaupo. Ang ivory ay natural na malapit sa Aaron. Ang isang mesa ay hindi puno, ngunit ito ay hindi nangangahulugang walang laman. Nanguna ang Aaron sa pagtataas ng isang tasa ng paggalang, at isang ordinaryong at hindi pangkaraniwang piging ang opisyal na nagsimula. Pagkatapos ng 30 araw na pag-inom, bahagyang hinayla ni Ivory ang Aaron, uminom lang at kumain ng ganito. Natigilan si Hansani, kung gayon bakit hindi ako sumayaw para sa kanila. Binigyan siya ni Ivory ng isang puting tingin, ngayon lang iniulat ni Moyang na ilang grupo ng mga aawit ang natagpuan sa tirahan ng Panginoon ng lungsod.
Dapat ay naiwan sila ng mga taong iyon bago sila umalis. Balita ko maganda sila. Ibig sabihin, bakit hindi mo na lang sila yayain na sumayaw? Tulungan ang kasiyahan. Bahagyang tumingin si Aaron, hindi ito kasing ganda mo. Kung ayaw mo ng iba, di ba? Suying siya rude. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, tumanggo si Aaron, mayroon akong magandang asawa, hindi sila, sa katunayan, naiiba. Pagkatapos nito, iwinagayway ni Aaron ang panggalan at sinabi sa kanyang tainga, may isang grupo ng mga batang babae na kumakanta sa bahay ng master ng lungsod. Pumunta at tawagan sila. Dahil ito ay masigla, ito ay sapat na masigla. Tumanggo si Panggalan, mabilis na umatras at tinungo ang bahay ng Panginoon ng lungsod. Sa katunayan, ang ilang mga tao ay magkakaugnay. Ang kapaligiran ng mga lalaki ay maaaring umiinom at nagyayabang, ngunit ito ay limitado dito. Kung gusto mong gawing mas malakas na yugto ang kapaligiran, kailangan mo pa ring umasa sa mga babae. Sa debo ng mga awit, ang kapaligiran ay nag-apoy sa pagsabog sa dance room sa gabi. Gayunpaman, ang Aaron ay hindi interesado sa panonood. Pagkatapos uminom ng alak, halos damakit siya kay Ivory. Para sa Aaron, sa harap lamang ni Ivory maaari siyang magkaroon ng puso ng isang immortal na batang lalaki sa ilalim ng katawan ng isang lalaki. Inaantok ka na ba? Pagtingin kay Aaron, hindi man lang siya tumingin sa pagkanta at pagsayaw. Tanong ni Ivory. Umiling si Aaron, hindi inaantok. Kung ganun, bakit hindi ka maganda sa performance ng iba? Total, hindi naman sila kasing ganda mo. Tumingin si Aaron kay Ivory at mariing sinabi, nagalit at nakakatawa si Ivory. Kung gayon hindi mo ako makikita buong gabi, then may ipapakita pa ako sa'yo. Pagkatapos nito, ngumiti si Han Sunyi. Hinayla si Ivory at tahimik na iniwan ang lahat, hanggang sa malalim na silangan ng lungsod halos sabay-sabay, sa kalangitan sa gabi. Ang apat na dragon ay mabilis ding naging anino ni Jackie Chan at tahimik na lumipad, sa harap ng, ano ang makikita natin? Tanong ni Ivory. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!